Nasa linya ngayon si Attorney Michael Poa. Finally po, napagbigyan tayo na sa panig po ni VP Sara Duterte. Attorney Michael, good morning po, sir. Good morning, Sir Ted, at good morning din po, Ma'am Chacha. Pasensya na, Sir Ted, medyo di tayo nagpapaunlak nung nakaraan dahil talagang medyo na-busy tayo dito sa pre-trial. Opo, attorney, sorry po. Gusto ko lang klaruhin ito kasi marami nagtatampo sa amin, marami ang nagagalit sa amin. Bakit daw namin ayaw tanungin, interviewin ang panig ni VP Sara? Kayo na po magsabi for the record, nakailang tawag Opo. kami sa inyo, text, kayo lang po ang hindi available. Pakisabi nga sa ganun po ang mga fans ninyo hindi magalit sa amin. Opo, para lang po malinawan ng ating mga taong bayan, pinapatunay ko po na ilang beses na po nag-reach out sa akin, sila Sir Manong Ted, at talagang kami lang po talaga yung nagde-decline dahil sa mga panahon na yun. Eh syempre po, no, medyo nahihirapan tayo magsalita because as you know, yung merits po ng kaso hindi po natin pwedeng pag-usapan pa. So sa ngayon na nagkakaroon na tayo ng pre-trial, at least hangad lang po namin na makapagbigay rin ng konting update, kaya po nagpa-unlock tayo ng interview. At ako nga po ay humingi ng paumanhin sa inyo, Manong Ted. Ay nako, salamat po na marami, attorney. Ito si Yes Chacha. po. Go, Cha. Attorney Michael, oo. Nasaan na po ba Yes, Ma'am tayo? Chacha. Yes po, thank you po for being on the show. Nasaan na po tayo dito sa proseso ng pre-trial conference? Tapos na po ba itong marking of evidences? Kasi I heard, sabi po sa balita, mukhang madadagdagan daw po yung bilang ng araw for the pre-trial conference. Tama po yun. No? Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating marking. This is the third day ng ating pre-trial conference. Sa tingin ko po, baka po abutin tayo hanggang Thursday kung hindi natin matapos hanggang bukas yung marking. Dahil talagang napakarami lang po talaga ng mga documentary evidence, no, na ating ay minamarkahan. Ito naman pong marking, para lang maintindihan din ng ating kababayan, since nasa pre-marking stage tayo ngayon, ang ginagawa lang naman po nito ay minamarkahan natin yung ating mga documentary exhibits, no? Nalagyan natin ng either number 1, number 2, 2-1, 2-2. Ito po ay para lang mas mapadali ma-identify yung mga dokumento during the course of the trial. Ito po ay parte talaga ng proseso ng paglilitis. Kaya po sa ngayon, dahil lang sa dami talaga ng dokumento both ng prosecution and ng defense, eh medyo aabutin tayo. Kung hindi bukas, baka abutin pa po tayo hanggang Huwebes sa pananaw ko. Okay. Attorney Michael, sa defense side, gaano po kadami o ilang documents at exhibits po ang naisumitin ninyo para po sa upcoming trial? Marami po hindi ko po mabigay yung exact number, but for example, just to give everyone a clearer picture, katulad po yung mga acknowledgement receipts, no? Yung sinasabi nila na minsan ay yung mga aligasyon na pareho yung nagsulat or yung mga Mary Grace Piatos, for example, yan po ay nasa 4,000, I think, no? 2,000, kasi 2,000 plus yan on each side eh. So, medyo marami po talaga yung dokumento at isa-isa ito ay minamarkahan natin. Pero gusto ko lang po din sabihin siguro, since meron tayong pagkakataon, na both sides naman po, no, sa magkabilang panig na prosecution at defense, ay pinipilit naman po talaga namin ma-expedite yung proseso. Kaya nga nag-uusap rin kami, nagkakaroon kami ng agreement kung paano mapapabilis. For example, dinadamihan na po natin yung, kumbaga, yung station kung saan pwede mag-mark para sa natitirang 2 articles of impeachment. Yun na lang po kasi natitira. Yung allegation on unexplained wealth, yung mga SALN, etc., at yung confidential funds po na issue. Yan pong dalawa ang minamarkahan na lang. Okay. Attorney Michael, during the pre-trial conference, meron po bang mga dokumento or mga exhibits na nais ipresenta on the trial itself ang prosecution na kinwestiyon nyo po, ayaw nyo po sanang maipasama? Wala pa po ito sa pre-trial conference. Kasama po yan sa aming naging tugon o yung ating naging answer, no, dito sa impeachment complaint. Meron talaga po tayong pinapa-exclude dahil sa pananaw namin ay hindi kasi ito kasama o kalakip ng mga impeachment complaints na na-file sa House noon. No? So meron tayong posisyon dyan na sinumite kasama ng ating answer. Pero pagdating naman po sa pre-trial conference, nasa rules din naman po ng impeachment court na itong pagdating sa pre-trial conference at marking, wala naman pong any admission of due execution, genuineness, or
even admissibility ng mga dokumento. So dito po, wala pong pagtatalong ganun. Talagang purely minamarkahan lang po, no, nililabel lang po itong mga pieces of evidence. So walang pagtatalo. Yung po mga naunang balita na kinain daw po ng buhay ng defense team si Representative Jervy Luistro. Ano po bang patotoo doon? Opo, actually, ayoko na po sanang mag-comment dyan. Pero kasi pag hindi ako nag-comment, baka it will just fuel things more. I think we have to be fair and objective. No? Pagdating naman po doon sa unang araw ng pre-trial conference, hindi naman mawawala na may argumento ang both sides. In fact, mas nakakapagtaka pa kung walang naging argumento. Pero that's normal, that's part of the process. Pero wala naman pong naging pagtaas ng boses or anything like that. I think both sides naman po came prepared with what they wanted to happen in the pre-trial conference. Siyempre, natural lang na nag-aargumento dahil ganun naman talaga ang trabaho ng abogado. Pero just to be fair, no, to both sides, wala naman pong hindi magandang nangyari nung araw na yon. And in fact, napagkasunduan, no, ng prosecution at defense yung mga bagay-bagay para mapabilis lalo itong pre-trial conference. Yun namang claim sa nangyari daw ho kahapon, ang binabanggit po ng ilang pong prosecutors, nangongopya lang daw po ang depensa doon sa mga testigo na inihaharap nila. Ano po ang inyong tugon doon, attorney? Opo, ang tugon ko naman doon, Manong Ted, no? Of course, they're entitled to their opinion, pero yung pangungopya or sabi nila pag-adopt or mirroring, para sa akin naman po, hindi naman po siguro tama yung mga termino na gano'n. Dahil kung matatandaan nyo, paano po namin kukopyahin ang mga witnesses ng kabilang panig? Halos sabay po kami nag-submit ng pre-trial brief. In fact, yung nagsasubmit po ang prosecution ng pre-trial brief, ako po ay nasa labasan ng Senado. Meron lang insidente nung araw na yon outside the impeachment issue, no, na nangyari. Kaya hindi muna ako pumasok. Pinauna ko muna yung insidente sa Senate, no. Ngayon, that's why medyo hindi po tayo sumasang-ayon doon sa komentong ganun dahil sabay naman po yung pre-trial brief. It's physically impossible for us to copy whatever is in their brief, no. Pero hindi ba ho sa larangan po ng paglilitis, maaari din naman kasi na magpareho kayo ng testigo kasi maaari mong gamitin yung testigo nila bilang hostile witness ninyo? Yes, tama rin po. Sakto po yung komento nyo. Tama po yun. Ngayon, with the matters of legal strategy, siyempre po yan po ay hindi bagay na may disclose ko. Pero para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, normal din naman po na gumamit tayo ng witness na maaaring sa tingin nila, witness nila. Ang panig din naman po nila. In fact, kahit nga po ako, napabalita na rin, na nailista rin ako na witness, hindi naman tayo maangal doon. Dahil that is within the prerogative of each of the parties. Opo. Yung pong sinasabi din na nangyari daw kahapon, na nag-raise na po kayo ng issue ng threshold ng botohan po sa conviction or acquittal? Yun po ay nangyari noong first day. Although hindi naman po masyadong napag-usapan, na-mention lang po yun during the closed-door pre-trial conference. Pero hindi naman po masyadong napag-usapan na rin yun. At tumuloy na lang kami, no? Nagkaroon ng meeting nga between a smaller group kung paano mapapabilis. Pero as to kung ano mismo yung na-raise, hindi ko po ba ma-disclose, pero again, hindi naman po siya ganun kalaking bagay dahil hindi po siya napag-usapan extensively. Ano ho ba ang opinion po dito ng depensa? Dapat ho bang sa simula ng mismong convening of the impeachment court, agad nang ma-resolve yung threshold issue na yan? Para sa akin po, oo. Kasi syempre, that will be part of the ground rules. Diba? So dapat alam kaagad namin sa parte ng depensa kung ano ba talaga ang magiging threshold. Tumatanggi po akong magkomento kahit kahapon or na isang araw ukol dyan dahil wala pa naman po kasing categorical pronouncement ang impeachment court, no, or the Senate sitting as an impeachment court. Iniintay po natin. Siyempre, may Manong Ted, siguro naman hindi naman natin makakaila na meron din talaga kaming posisyon dyan. Ayaw lang namin ilahad. But I'm sure you can read between the lines and know kung ano yung position namin. The Constitution is clear. But sa atin sa ngayon,
meron tayong posisyon but it's premature. Hintayin lang natin yung Senate sitting as an impeachment court magbigay ng pronouncement. Pero dun sa tanong niyo po, definitely dapat po sa aking pananaw, mapag-usapan kaagad yan kaysa yung sa gitna na natin mapag-uusapan yan at baka magkaroon pa ng problema. Opo. And will cause too much delay kung idudulog mo pa sa Supreme Court, no? After na, Tama po. etc. Anyway, ano naman ang take ng depensa doon sa presiding officer? Kayo ba naniniwala na dapat talaga dito si SP Gatchalian at hindi si Chis Escudero o sino man pong hindi naman po SP? Doon po sa pagiging presiding officer, I think it's an internal matter sa Senate. Ngayon, basta naayon sa batas, naayon sa saligang batas, kami naman po, no, kung sino man ang umupong presiding officer, ay handa pa rin naman po tayo. No? Sabi naman natin noon, we believe in the impartiality of everyone, including whoever it may be who is appointed as presiding officer. But to us, that is something that is internal to the Senate. Ngayon, we will react accordingly, of course, pero sa ngayon po kasi ayaw nating pangunahan and we don't want to be seen as favoring one presiding officer over another. Opo. Inyo ho bang kasama ba sa listahan ng inyong testigo si VP Sara? Sa ngayon po, hindi po. Because we will have to react, no, to what the prosecution will be presenting kasi ayon naman po sa normal na proseso ng paglilitis. Nauuna po mag-present ng ebidensya ang prosecution. Ngayon po, depende po sa kanyang present kasi parati po tayo natatanong kung ihaharap namin ang vice-presidente. It will depend on the course of the trial. We will determine that and we will advise the vice president accordingly. Opo. And yung po sinasabi ni Attorney Bantog, ano po, itong clerk of court ninyo, ang sinasabi niya, allowed naman daw po under the rules of court na 3 days before ay maari na pong mag-present ng surprise witness. Ibig sabihin, pwede yung surprise witness pero mag-advise kayo doon sa both parties 3 days before the trial. Do you agree? Opo. Sa amin naman po, no, ang importante lang po sa amin kasi meron namang reservations ang bawat panig. Kumbaga nagre-reserve kami ng mga witnesses. Okay. For example, dito po sa defense, marami kaming mga nireserve na witnesses na hindi namin pinangalanan, although nilagay namin yung purpose, para lang po mapanatili yung seguridad ng kanilang mga identities sa ngayon. No? Dahil siyempre, we have to protect these witnesses. Pero wala naman po kaming problema. In fact, yun ang hinihingi lang namin ng pre-trial conference is disclosure. No? Para makapag-prepare naman po at makapaghanda. Hindi lang naman po kami, pero pati na rin po ang kabilang panig at even ang senator judges dahil I'm sure sila din po ay pwedeng magtanong, di ba? Katulad ng mga nangyari sa mga previous impeachment. Okay. Attorney, kayo lang ba ang tanging spokesperson para po sa impeachment trial sa kampo ni VP Sara? Wala na ho kayong deputy o assistant? Actually, Manong Ted, I'm really looking to have 2 or 3 deputies kasi during the course of the trial, lalong-lalo na medyo mahirap. No? Gusto ko mapagbigyan lahat. So, in fact, kahapon, na-present ako na doon sa parang ambush interview sa Senado, yung dalawang gagawin sana naming deputies, si Attorney CJ Narvasa at si Attorney Mark Binluan. And then I'm still considering some others. Of course, in consultation with our lead counsel, no, si Attorney Sheila Season, kung sino pa ang pwede maging spokesperson. Kasi tulad ng dati, napansin natin, di pwedeng isa lang ang spokesperson. No? Maaring ako yung lead, pero definitely meron dapat mga deputy na spokespersons para naman mapagbigyan lahat. Opo, hindi lang ho yun. Para po sa amin, maging balanse ho naman ang aming pong mga panayam at diskusyon sa issue. Di ho ba na hindi lang laging... Opo. Kasi ang prosecution, marami sila. Opo. Tama po. At definitely po, makakaasa po kayo no, that we will be assigning. Ang hirap lang po talaga dito is but again, now, for example, yung interview natin ngayon na pag-uusapan naman natin yung impeachment without going into the merits, I think that's fine. So, definitely po, no, mag-a-appoint tayo ng karagdagang spokespersons para makatulong. Bagamat, kumbaga, kayo po'y kakaiba, no? At marami nga po ang tumatangkilik nga sa inyo pong pamamaraan ng pagsasalita at pagbibigay po ng komento, kayo po ay natatangi. Oo, maghanap na ng hukay na medyo nahawig sa inyo. Maraming salamat po. You're too kind, Manong Ted, no? But maraming salamat po.
Opo. Sinusubukan natin gawin lahat para Opo. po maintindihan ng taong bayan objectively ang mga nangyayari. Amen. Salamat na po ng marami, attorney. At muli kaming gagambala. Thank you, sir. Maraming salamat, Manong Ted. Maraming salamat, Ma'am Chacha. At magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.